Sa isang tahimik na bayan ng Calamba, sa ilalim ng liwanag ng araw at lilim ng mga bundok, isinilang ang isang batang magpapabago sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya ay si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda, ang taong magiging simbolo ng kalayaan at karunungan. Ang pagsilang ni Rizal ay hindi lamang isang bagong buhay para sa kanyang pamilya, kundi isang simula ng isang dakilang kwento, ang kwento ng isang taong haharap sa pagsubok, magsusulat para sa katotohanan at isusugal ang lahat para sa bayan. Ngunit sa mundong kanyang kinagisnan, may anino ng maniniil at pang-aapi. Ang mga dayuhang mananakop ay may kamay na bakal na pumipigil sa kalayaan ng kanyang bayan. Sa kabila ng katahimikan ng Calamba, unti-unting lumalaganap ang diwa ng pagbabago at sa puso ng isang sanggol, isinilang ang isang adhikain. Jose, anak, handa ka na bang matuto? Opo, inay. Ano po ang ituturo sa akin? Ang unang hakbang sa kaalaman ay ang pagbabasa. Buksan mo ito. Ama, ama, at ani. Napakagaling, anak. Ang mga salitang iyan ay ama at ina. Lagi mong tatandaan na ang unang aral sa buhay ay pagpapahalaga sa magulang. Napakatalino mo, bunso. Balang araw, ikaw ang magiging pinakadakilang tao sa ating pamilya. Talaga po ba, kuya? Oo, ngunit lagi mong tatandaan na ang katalinuhan ay may kasamang responsibilidad. Kailangan gamitin mo ito sa kalitihan. Magandang umaga, Maestro Ostrano. Narito po ang aking anak na si Jose. Magandang umaga, Jose. Handa ka na ba sa iyong pag-aaral? Opo, maestro. Sa aking klase, mahalaga ang disiplina at tiyaga. Ang katalinuhan ay hindi lamang sa pagsasaulo ng mga aralin, kundi sa tamang paggamit nito. Ngayong linggo, isang pangalan na naman ang nangibabaw sa lahat. Sa pagsusulit sa Latin at sa retorika, maging sa gawi sa klase. Dahil sa mura mong edad, taglay mo na ang sipag at talino at galing sa nabihira lamang sa mga estudyante. Hindi lang ikaw ang pinakamahusay sa klase. Isa kang huwaran, Jose. Kung magpapatuloy ka sa ganyang kasipagan at katalinuhan, hindi malayo balang araw ay maging kang malaking tao. Siguro isang dakilang Pilipino at ikaw yon, Jose Rizal. Salamat po, Ginoo. Pangako ko kung hindi ko sasayangin ang tiwalang ito. Ginoong Rizal, maaari ka bang tumayo? Maaari mo bang ipaliwanag sa maikling paraan na ugnayan ng sistemang nerbiyos at gulugod? Ang gulugod ay nagsisilbing pangunahing daanan ng mga impulsong nerbiyos mula sa isip patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ito ang tulay ng komunikasyon sa pagitan ng kilos at isip. At mahalaga ito upang makaganap ng maayos ang buong sistemang nerbiyos. Kung ito ay mapinsala, maapekto ng buong katawan, mula sa pandama hanggang sa pagkilos. Isa itong paalala ng bawat katawan ay konektado, gaya ng bawat Pilipino sa kanyang inang bayan. Napakahusay, mga Ginoo at Ginang. Ang kabataang Pilipino, ito ay nagpapakita hindi lamang ng talino, kundi ng kahanghang dedikasyon. Rizal, sa bawat pagsagot mo sa aking klase, pinapatunayan mong karapat-dapat ka hindi lamang dito, kundi maaari ka maging isa sa pinakamahusay sa buong Pilipinas. Maraming salamat po, Ginoo. Pagpapatuloy ko po ang aking pagsumikap, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa aking bayan.
Narinig mo na ba? Binitay na sina Padre Borbos, Gomez at Zamora. Bakit po? Anong kasalanan nila? Wala, pinagbintangan lang. Dahil nais nilang itama ang mali at ipaglaban ang katotohanan. Sa murang edad, nasilayan ko ang lupit ng kolonyal na kapangyarihan. Ang tatlong paring binitay sa bagong bayan ay hindi lamang biktima ng maling paratang. Sila ay naging simbolo ng hindi matitinag na pananampalataya sa katarungan. Hindi ako mananahimik. Hindi ko sila malilimutan. Mi último adiós. Adiós patria adorada, Rion del Sur querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Edén. A darte voy alegre la triste Moschaveda, esfera más brillante, más fresca, más florida. También por ti la guerra por tu bien. En campos de batalla, luchando con delirio. Otros te dan sus vidas sin dudas, sin pesar. El sitio nada importa, ciprés, laurel o lirio. Cadalso o campo abierto, combate o cruel martirio. Lo mismo es si lo piden, la patria el hogar. Yo muero cuando vi que el cielo se colora. El alfén anuncia el día tras lo bresco capus. Si grana necesitas para tener tu aurora, vierte la sangre mía, derramala en Ben-Hora, y llorela un reflejo de su naciente luz. Me suenas cuando apenas muchacho, adolescente, me suenso a cuando joven el nido de vigor. Fueron el verte un día, joya del mar de oriente. Secos los negros ojos, alta la tersa frente, ceño sin arrugas, sin manchas de rubor. Ensueño de mi vida, mi ardiente vivo anhelo. Salud te grita el alma que pronto va a partir. Salud, que es hermosa caer por tu darte velo. Morir por tu darte vida, morir por bajo tu cielo. Y en tu encantada charla eternidad dormir. Si sobre mi sepulcro verás pudor un día, entre la espesa hierba sencilla, humilde flor astilaca, tus labios y besa al alma mía, y siente yo en enfrente bajo la tumba fría. De tu ternera el solto, de tu jalito el color. Adiós. Padres y hermanos, trollos del alma mía, amigos de la infancia en el perdido hogar,
Dad gracias que descanso de la fatigoso día. Adiós, dulce extranjera, mi amiga, mi Algeria. Adiós, queridos seres morir es desencansar. Anak ko, hindi ko akalaing ganito tayong muling magkikita. Huwag kayong mag-alala. Ang buhay ko yung nanay ko na sa bayan. Bakit kailangan ikaw? Hindi ito makatarungan! Ang mahalaga, ang kalayaan ay darating. Kayo ang magpatuloy. Oras na! Ikaw ba'y may huling-hiling? Huwag akong lagyan ng piring. Nais kong masilayan ang aking kamatayan na may dangal. Handang! Bal! Consumanto mes. Walang hustisya! Walang hustisya! Kapatid! Pinatay nila si Rizal. Ngunit, hindi nila mapapatay ang ating hadikain. Hindi tayo mapapatalo! Hindi tayo mapapatalo! Ipaglaban natin ang kalayaan! Ipaglaban natin ang kalayaan! Ipaglaban natin ang kalayaan! Hindi tayo mapapatalo! Hindi tayo mapapatalo! Ang mga sedulang ito ay sagisag ng paniniki. Sabay-sabay nating itaas ang ating mga sedula. Punitin ang mga sedula! Unitin! Walang saysay ang kanyang sakripisyo kung hindi tayo kilos. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Magwawagi ang katotohanan, ang kadiliman ay ibabagsak. Nagsisilbi ka tayo
Pahiling yung prop! Uy, luway, luway! Ito ay sagisag ng paninigil. Sabay-sabay nating itaas ang ating mga sedula. Punuti...